verse number 21 and verse number 22. James chapter 1, verse 21 and 22. Dada ba kayo? Amen? Let's all stand. Tumayo tayong lahat. Di pa tapos si Job magano ah. Saan Bible mo? James chapter 1, verse number 21 to 22. Nakita nyo na? Okay, so I'm going to read verse 21. You follow me as I read, and then you read verse 22. Are you ready? Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Verse 22. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, pagpala sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sa inyong pangunguna sa amin, sa inyong biyaya, Panginoon. May lumalapit sa inyo na kami linisin po ninyo. Tawarin niyo po kami sa lahat ng mga bawat karumihan, lahat ng kasalanan, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, mga anak po ninyo, na kami dudulog sa inyo at sasamba sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. I-bless niyo po ang inyong mga salita na aming pag-aaralan, mga kapatiran na patungo dito. Ingatan niyo po sila. And even some of the members, ang ilan ay nasa live stream, Panginoon, nanonood po sila kasama namin. Mga nasa ibang bansa ay kayo po ang siyang magpalat, mag-ingat, Panginoon. I-bless po kami. Puspusin niyo po ng inyong kapangyarihan, sapagkat kinikilala po namin na kung wala kayo, ay wala kami magagawa, Panginoon. Ang lahat na ito yung aming hininga dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Yesus. Amen. Okay, so some more verses na ating titingnan at babasahin. Okay? So, if you have your Bible already with you, in Galatians chapter 5 and verse number 16. Galatians chapter 5 and verse number 16. You follow me as I read the verses. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to another, or the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, seditions, heresies. Verse 21. Are you following me? Envyings, murders, drunkenness, rebelling, and such like of that which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. I would like to entitle the message tonight, Guarding Our Spirits. Guarding our spirits. You know, what we need for our spirits as Christians, tingnan ho ninyo ayon dito sa ating binasa, that as we believers or Christians, na kung marirealize lang po natin yung value ng Word of God sa ating buhay, na kung saan isang araw tayo ay naligtas,
at ang ating kaluluwa ito ay naging secure. Pero wag natin kalilimutan that the devil loses hold of our souls. Ibig sabihin yan, ang diablo wala na siyang tagumpay pa para ang ating kaluluwa ito ay makuha niya. Amen? Amen. Kaya kapag tayo ay naligtas, secure na yung kaligtasan na yan. At tandaan po natin na ang nag-iingat ng ating kaligtasan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Okay? Pero, mga kapatid, huwag nating kalilimutan na bagamat kung tayo man ay naligtas at ang kaluluwa ay secure na, ang diablo ay gagawin niya ang lahat ng bagay na magagawa niya. At hindi siya hihinto upang tayo ay atakihin. Upang tayo na bilang mga mananampalataya ay kanyang masasabi nating ma-impluensyahan. Kaya nga dito sa talatang binasa po natin, mga kapatid, let's look at John chapter 4, verse number 23 and verse number 24. Ano sabi niyan? But the hour cometh, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. And God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen ba? So, dito sa talatang binasa po natin, mga kapatid, na napakaliwanag, that it is by our spirit that we worship God. Amen? So, kaya nga, ang sabi dito sa ating pag-aaralan, mga kapatid, na ang ating spirito, ito ang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kinakailangan dapat ay bantayan natin ang ating espiritu. Sabi ng banal na kasulatan, di ba? Ang sabi doon, kung babalikan natin, ang James chapter 1, verse number 21, ang sabi doon, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Ang salita na kung saan ito ay itinanim, na ang salitang ito ay nakapagliligtas. So tayo ay naligtas dahil tayo ay nakinig ng salita ng Diyos. Tama ba? Amen. Tayo ay naligtas dahil sa Kanyang salita. At bilang naligtas sa Kanyang salita, ang sabi ng banal na kasulatan, ang spirito na kung saan ito ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Huwag nating kalilimutan na ang sabi ng banal na kasulatan, ito ay kinakailangang dapat bantayan. Tama ba? Wala nang usapan pa doon sa kaligtasan . Yung kaligtasan mo, kung tinanggap mo si Jesucristo, ang ibig sabihin yan, safe na yun . Amen? Kaya kung babasahin mo ang banal na kasulatan, kung babasahin mo yung Romans chapter 8, and you will see the great assurance of God that when it comes to salvation. Tama? Amen? Hindi tayo naniniwala ang kaligtasan ay nawawala. Ang kaligtasan ay pwedeng mawala pa sa isang naniwala at nanampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo. With all the verses that we have, it already gave us our assurance of salvation. Amen? Pero, wag nating kalilimutan, bagamat ikaw ay ligtas na. Okay? Hindi ka pa rin tatantanan ng dyablo para ikaw ay hindi mo magagawa yung bagay na kung saan ito ay kinakailangan mong gawin sa Diyos. Amen? Kaya nga, huwag ninyong kalilimutan, nung
last Wednesday and last Sunday. Tingnan nyo ha, katatapos lang natin ng anniversary. We have won the victory. Do you believe that? Alam mo, yung ginawa natin yan hindi natin masasabing hindi nakakapagod Nakakapagod yun Amen? Sipin mo yan, ilang taon o buwan nating pinaghandaan yan. Tama? Kaya nga sabi ko doon sa mga area preacher, may kinakailangan dapat handaan nyo ang inyong mga sarili. Handaan natin ang ating mga sarili. Not only physically, but most of all, spiritually. Amen. O, kaya bantayan natin. Hindi lamang yung physical na pangangatawan mo. Ano yan? Kailangan. Dapat malakas ka. O, hindi lang physical. Pero kailangan pati spiritual. O, ngayon, pag hindi mo binantayan yung physical, pagkatapos niyan, pwedeng madamay yung spiritual. Kaya nga, sa banal na kasulatan, makikita natin na meron doon, di ba? Si Elijah, ano nangyari sa kanya? After that, he won the battle against the, yung mga ni Baal. Amen? Pagkatapos niyang mapagtagumpayan yung mga yan, ano kanyang ginawa? May tumakbo-takbo siya nung hinabol siya ni Jezebel. Bakit? Kasi papatayin siya ni Jezebel Tama? Nabasa niyo na ba yun? Pero nung tumakbo-takbo siya, at pagkatapos nakatakas kay Jezebel, at napunta siya doon sa, ano ba yung halaman na yan? Yung juniper tree. Na ang sabi ni Elijah doon, sabi niya, that I want to die. Di ba? Gusto na niyang mamatay. Sabi naman ng mga nagsulat, sabi niya, kung gusto niya rin lang mamatay, bakit tumakbo pa siya nung hinahabol si ni Jezebel? Dahil ang gusto talaga ni Jezebel ay papatayin si Elijah. Tama? Amen? Sabi niya that he wants to die. Pero alam niyo, after ng victory na yan, after ng tagumpay na yan, nanalo siya. Pero anong nangyari? Napagod siya, siyempre. At nung napagod siya, pati yung spirito ngayon, pati yung spirito nadamay. Amen? Pati yung spiritual, naapektuhan. Alam mo ninyo, talagang kuminsan dumarating yung mga ganyan. Minsan ay doon sa pagkadami-dami mga pagsubok na napagtagumpayan mo, na napakabigat, napagtagumpayan mo yan, minsan, doon sa napakaliit lang na bagay, doon ka pa aatras, doon ka pa susuko. Are you listening? Bakit? Kaya ano sabi ng Panginoon kay Elijah? Sabi niya, Elijah, kumain ka lang. Pinakain lang siya. Bakit? Ibig sabihin dyan, nung kain na yan, hindi lamang yung puro kain na pisikal. Kailangan din ng kaing espiritual. Kaya ito yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Okay? Na ang ibig sabihin yan, that each and every one of us, we need to guard our spirit. Why? Because after that victory na kung saan meron tayo, sasabihin ko sa iyo, kapag hindi mo binantayan yan, backslider ang kaaabutan mo. Amen? Kaya nga, tingnan ho ninyo, yung mga talata na kung saan binasa natin. But how do we guard our spirits? Now, the Bible is clear wherein in verse number 21, ang sabi doon, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Ang salita na kung saan ito ay itinanim, ito ay yung salita na kung saan nakapagliligtas ng kaluluwa. At ang sabi doon sa verse number 22, but be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves.
But how do we guard our spirits? Number one, tinanong ninyo. We need to protect, guard, preserve our spirit through the Word of God. Hello? Kaya nga sabi sa verse number 22, but be ye what? Doers of the Word. Amen. Now, tinanong ninyo mga kapatid, but be ye doers of the Word. Anong Word yan? Of course, syempre, yung Word of God. Sabi ng Bible, not hearers only, deceiving your own selves. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Christians need to be aware that our spirits need to be protected and guarded. While our souls are secure upon salvation, the devil and the world will try to attack this God consciousness part of men. Ha? Ibig sabihin, aatakihin ng diablo yan. Oh, iyong God-conscious part ng tao na ito. Amen ba? Now, tingnan ninyo kung ano ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse number 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kaya nga kinakailangan dapat ay ating protektahan, bantayan, at ingatan. Oh, yung ating sarili, yung ating spirito. Baka yung init mo noon ay bigla na lamang mawawala. Baka yung sigasig mo noon, bigla na lang manlalamig ka. Baka yung tagumpay na kung saan ito ay iyong nagawa, pagkatapos noon, bigla ka na lang sasabihin mong ayaw ko na. Ano ba ninyo mga kapatid? Kaya ano kinakailangan natin? Kinakailangan dapat ingatan po natin yan. Bantayan natin yan. Ha? Protektahan natin yan. Yan ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga ang sabi doon sa binasa natin, sabi niya, preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Look at Romans chapter 8, verse number 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ang nagpapatotoo na tayo ay anak ng Diyos, walang iba kung hindi ang Espiritu ng Diyos sa atin. Amen? Oh, at hindi lamang yan, iyan din ang siyang bumuhay sa atin nung tayo ay patay sa kasalanan. Ayon sa Ephesians chapter 2 and verse number 21 o verse number 1. Kaya nga, anong sabi doon sa Hebrews chapter 4 verse number 12? For the word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya nga mga kapatid, kailangan salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kay Elijah, kumain ka. Oh, bagamat kailangan mo ng kalakasang pisikal, kumain ka, kailangan mo rin ng kalakasang spiritual. Amen? Oh, ang pagkaing pisikal, yan ang pagkain natin araw-araw. Ang pagkaing spiritual, yan din ang dapat pagkain mo araw-araw. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Isipin mo yan, pagkatapos mong nagtagumpay, ibang pakiramdam mo. Are you listening? Yan din naman ang sinabi ko nung mga nakaraan pa eh. Kaya nga sabi ko doon sa mga Bible student noon, lalo na pag mga ganyang panahon at mga nangapagod na yung mga yan, o kaya pag halimbawang magdi-Disyembre na, yung mga yan, pag halimbawang nagpaalam at umuwi, laging tinatanong ko yung mga yan, ano ang tanong ko? Kailan ka babalik?
Kinakailangan dapat itali mo doon sa commitment na yan eh. Kailangan alam ko kung kailan siya babalik. Bakit? Kasi pag umuwi ka doon sa inyo, pag umuwi ka doon sa inyo, ang dami-daming gagawin ng dyablo para ikaw ay hindi kanya tatantanan. Para ma-discourage ka, para mawalan ka ng puso, para manlamig ka. Samantalang nagtagumpay ka doon sa mga nakaraan. Kaya nga, sinabi kong, kailan ka darating? Pag sinabi niya, ganitong araw, ganito pong araw. Alam mo bakit? Kasi kapag para kung may nasabi man sa iyo. Kasi pag halimbawa, Bible student ka, sasabihin ng magulang mo, ba't hindi ka na lang magtrabaho? Pag narinig mo yan, mapapaisip ka. O kaya naman sasabihin, bakit hindi ka na lang tumulong dito sa bahay? O kaya naman sasabihin yan, hindi ba sayang ang oras mo diyan, sayang ang panahon mo diyan? May sasabihin ko sa iyo, pag narinig mo yung mga yan, kakausapin ka ng dyablo. Pag-uusap kayong dalawa ng sarili mo ngayon, ano bang ginagawa ko doon? Lahat ng mga yan, hindi lamang Bible student. Kung hindi, bawat mananampalataya, dumarating yan. As if that you want to stop, as if that you want to quit. Mas lalong-lalo na kapag marami mga pressures sa buhay mo. Amen? Kaya anong gagawin mo? Nandoon ka lang, kausap mo sarili mo. Tandaan mo, pag kausap mo sarili mo, most likely, madi-discourage ka. Para yatang wala akong kausap ngayong gabi. Para yatang kausap niyo yung sarili niyo ngayon. Most likely, madi-discourage ka. Pag nag-usap kayo ng sarili mo, para ba sabi mong, kawawa naman ako, no? Ay, oo nga, kawawa ka talaga. Parang pinagtampuhan ka na ng, hindi lang yan, dadagdagan pa yan. Magkausap kayong dalawa. Ang dyablo naman, nandoon lang yan, nagpa-follow up. Sasabihin niya, kung ako sa iyo, mag-quit ka na. Kung ako sa iyo, huminto ko. Kung ako sa iyo, magpahinga ka muna. Are you listening? Kaya ano yan? Kaya kinakailangan dapat ingatan natin yan, mga kapatid. Tandaan, unin nyo, no one is excused on that. Lahat iyan ay dumarating sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya wag mo sabihin, malakas ka ngayon sa susunod. Kaya kinakailangan dapat lagi at panatiliin natin. Amen ba? May totoo yan. Wag mo sabihin na pastor ka. But hindi mo, kumisa sa ministry, nakaka-discourage din. Amen ka na lang, bad. Sige ka. Si Pastor Mark, nasa mission ka. Di ba nakaka-discourage doon? Lalo na kapag halimbawa mag-isa ka, anong ginagawa ko dito? Pumunta na lang kaya ako ng Pampanga. Huwag mo sabihin leader ka. Huwag mo sabihin Bible student ka. Walang ligtas niyan. Yung bang ganda-ganda ng ginagawa, pagkatapos bigla kang hihinto? Yung kainit-init, pagkatapos bigla kang mawawala, kakanta-kanta ka dito sa choir, pagkatapos after ng wala ka na. We need to guard and preserve our spirit through the Word of God. Amen? James chapter 1, verse number 21 and 22. Ano yung pangalawa? We need to receive the Word. Amen ba? Sabi niyan, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness,
and receive with meekness the engrafted word which is able to save your souls. Pangalawa, ilang beses natin binasa yan. Be ye doers of the word and the hearers only, but deceiving your own selves. Look at the word, receive with meekness the engrafted word. Tanggapin ng may kaamuan ang salitang itinanim. Amen? And then also, sabi diyan, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. Ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang At ang mga kasamaan. Ayan. So, anong sabi ng Bible? We need to put all the dirt and abundance of malice and wickedness, the Bible says. And that is the reason why in the Bible, meron tayong mababasang put on, put off. Amen? Put on, put off. Tingnan ninyo, Romans chapter 13. Bilang halimbawa, ano sabi? Romans chapter 13, verse number 12. Ano sabi diyan? The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off. Yung salitang yan. Cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Amen ba? Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying. Ang sabi sa verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Let us always remember that the Spirit always an enemy of the flesh. Amen? Ang Spirito laging magkalaban yung dalawang yan. Spirito at saka yung sarili. Amen ba? Kaya nga anong sabi niya? We need to cast off and we need to put on. And make no provision for the flesh. Kaya nga kapag yung sarili mo ang pinakinggan mo, naku, sasabihin ng sarili mo, tinatamad ka ngayon. Huwag ka na munang sumama dyan. Huwag ka na munang mag-prayer meeting. Manood ka na lang ng live stream. Amen? Kaya mo naman pumunta, pero manonood ka. Sabi ng iba, at least nanood naman ako. Sigurado ka ba, nanood ka lang? Baka habang nanonood ka, meron kang ibang pinapanood. Naintindihan mo ba ninyo? Alam mo ninyo, mga kapatid, watching the live stream service is not bad. Kaya nga, ginawa natin yan. Ang layunin ho dyan, mga kapatid, formerly, ang pinaka-layunin natin dyan, yung mga nasa abroad, makapanood sila. Bagamat sila ay malayo sa kanilang pamilya, malayo sila sa ating bansa. Tama? Amen? And then, nagkaroon ng pagkakataon yan. Yung mga may sakit, yung mga may karamdaman, na sila ay makapunta, na sila ay makapanood, instead na sila ay makapunta sa simbahan. Pero mga kapatid, huwag nating gawing dahilan na meron tayong karamdaman para hindi tayo makapunta ng simbahan. Samantalang noon, may karamdaman tayo, nakakapunta pa rin tayo ng church. Amen? And let us not make an excuse. Hindi ko inaano dito yung mga may sakit na hindi, Naano-ano ba ninyo? Nung wala pa yan, kahit may sakit ka, pumupunta ka na simbahan, Pero bakit ngayon? Nasanay ka na lang na nanonood kasi meron kang sakit. Are you listening? Pero kahit may sakit ka, nakakapunta ka naman ng ibang lugar. Nakikinig ba kayo? Nanonood ba kayo ng mga may sakit? Amen? Kahit may sakit ka, nakakapunta ka ng SM.
Kahit may sakit ka, nakakapunta ka ng Robinson. Nakakapunta ka pa ng SNR. Nakakapunta ka pa sa Vista Mall. Lahat ng mga yan napupuntahan mo. Ang isa lang na hindi mo mapuntahan, church. Is that an excuse? Mga kapatid, siguro, pagkakataon na pa naman para tingnan natin. Kasi baka nasanay ka na lang doon eh. Amen? Kasi baka nasanay ka na lang na dito ka na lang. Dito mas convenient ako. Dito mas ano ako. Naunawaan ho ba ninyo? And sometimes there are Christians, pakinggan ninyo. Alisin natin doon sa mga may sakit. Total, narinig nyo na rin yung mensahe niyan. Doon sa mga wala ka namang sakit. Naunawaan ho ba ninyo mga kapatid? Paano ka magiging malakas ngayon? Paano ka magiging malakas? Samantalang, kung halimbawa nung ikaw, nagpupunta ka ng church, pagkatapos doon yung lahat ng mga yan. So, paano yan? You know, alam mo ninyo, mga kapatid, ang pananambahan, inilagay at ito ay ginawa ng Diyos para sa atin upang tayo ay makapakinig ng Kanyang salita. At upang kapag tayo ay nakinig, kasama ng mga kapwa mananampalataya, tayo ay magiging malakas sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin yan, natapos na yung lahat. Sabihin natin, wala na tayo sa pandemic, Kaya ibig sabihin yan, kinakailangan gumawa naman tayo ng pagkakataon na kung saan tayo ay makapakinig, tayo makapanambahan upang tayo ay maging malakas sa ating pananampalataya. And do not be used doon sa kung saan, kung anong meron man tayo. Ibig sabihin yan, kinakailangan pa rin natin gawin yung mahalaga na kung saan ito ay kailangan natin gawin. Yan ay walang iba kung hindi ang ating pananambahan sa Panginoon. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 10 and verse number 25, ano sabi doon? Forsaking not the assembling of ourselves together. Huwag nating hahayaan ang ating pagkakatipon sa bawat isa. Amen? But exhorting one another and so much the more as ye see the day approaching. Sipin mo, malapit na lang dumating ang Panginoon, pagkatapos ganun pa tayo. Amen? Kung yung naglilingkod, nakukuha pang manghina mas lalo na yung hindi pa. Naunahan ho ba ninyo? Kung ang may ginagawa, nakakapagod, may mas lalong nakakapagod yung walang ginagawa. Bakit? Sabi, ano bang ginawa mo? Wala naman kita mo? Ba't napagod ka? Wala ka namang ginawa. Now, listen to this. In our spiritual life, anong kinakailangan? We need to be active. Kinakailangan doon sa spiritual na buhay mo. Kinakailangan dapat ito ang ating laging pagtuunan ng pansin at panahon sa ating buhay. Wag nating kalilimutan na ang ating ginagawa ay hindi ho responsibilidad yan. But it is an opportunity to each and every one of us para Para tayo ay laging malakas sa ating pananampalataya. Amen? Look at Ephesians chapter 4, verse number 22. Sabi diyan that ye put up concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which our God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Kaya nga, sabi diyan, put ye up concerning the former conversation. Tandaan po natin, the old man is always have a fight with the new man. Amen? Kaya nga kapag halimbawa, kapag yung new man ay nanghihina, sasabihin ko sa iyo, gagawin ng old man na yan, yung kanyang dating ginagawa.
Kaya sabi sa verse 25, wherefore putting away lying. Magsisinungaling yan. Ano gagawin niya? Speak every man truth with his neighbor. Okay? Ang gagawin niyan, dapat na magsasalita siya ng totoo doon sa kapwa niya. Ano gagawin niya? Imamarites niya yan. Amen? Instead na dapat magiging mabuti siya doon sa kapwa, hindi siya magiging mabuti doon. Tama? Kaya nga, anong sabi niyan? Sabi niya, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbor. Kaya kapag nanghihina ka, naku, sasabihin ko sa iyo, magsasalita ka ng hindi tama doon sa kapwa mo. Amen? Yung bibig na yan, maninira yan. Yung bibig na yan, hindi magsasalita ng tama yan. Tandaan mo, pag nanghihina ka, ang bibig na yan, hindi magsasalita ng bagay at nakapagbibigay kaluguran sa Diyos. Ba't tahimik kayo? Amen? Pero kapag halimbawang malakas yan, abay siyempre, anong gagawin yan? Magpupuri yan sa Diyos. Amen? Pag mahina yan, anong gagawin yan? Naku, magmumura yan. Lahat ng salita na kung saan sinasabi niya nung siya'y hindi pa mananampalataya, naku, lalabas lahat yung mga yan. And that is the old man. Kaya ano sabi niya? Put on and put off. Colossians chapter 3, verse number 8 and 9. Sabi diyan, but now ye also put up, sabi niya, but now ye also put up all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds. So that is the put on and put off. 1 Peter chapter 2, verse number 1. Wherefore lay aside all malice and all guile and hypocrisies and envies and all evil speakings. So ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, sabi diyan, we need to receive the word. Ano yung una? Yung una natin, we need to protect, guard, preserve our spirit through the word of God. Yung pangalawa, we need to receive the word of God. Receiving the word of God is putting away all the dirt and abundance of malice and wickedness. Not only that, but also we need to welcome the implanted seed of God's word. Amen. Anong ibig sabihin yan? Ang ating tanggapin ay walang iba kundi ang salita na. Kaya kapag halimbawang dumarating na yan sa'yo, anong kailangan? Kailangan mo ng salita ng Diyos. Kapag lumalabas na yan sa iyong bibig, kaya kapag nag-iiba na yung ugali, anong kailangan? Salita ng Diyos. Ano sabi ng 1 Peter chapter 2, verse number 2? As newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Kaya nga sabi niya, bilang isang sanggol, naisin mo ang purong salita para ikaw ay lumago. Ano kailangan natin? Katulad nung tayo ay nagsisimula. Anong ginagawa natin? Binabasa natin ang salita ng Diyos. Do you still remember the time when you are new in your Christian life? Anong lagi pinagtutuunan mo ng pansin? Salita ng Diyos. Nagbabasa ka ng Bible, tama? Pero ngayon hindi na eh. Binabasa mo Facebook. Binabasa mo Twitter. Binabasa mo TikTok. Kaya sa kaka-TikTok mo, ayan, nagkaroon ka na ng talk. Kaya nga, doon sa talk mo, iba na. Kaya meron ka ng ka. Kayo nagsabi niyan.
Kaya nga, ano mangyayari sa'yo? Pag nawalan na ng iyong sasakyan, pag nawalan na ng oil yan, anong mangyayari? Kakatok. Oh, di ba? Kaya kumisan, di ba? Ano nangyari sa kanya? Ay, naku, may katok. Di ba totoo yan? Tandaan mo, pag kumatok ka, hihinto ko na lang dyan. Di ba, Junaid? No. Nung yung FB, kumatok, anong nangyari? Huminto. Anong ginawa nyo? Hinatak. Di ba? Ngayon, para maayos yun, anong gagawin mo? Aayusin mo, lalagyan uli ng langis, paaandarin mo yan, eh wala na yung katok. Naintindihan mo ba rin nyo? Ganyan din ang Kristiyano. Pag nawalan ka ng lakas, nawalan ka ng mangyayari sa'yo, ganun, hihinto ka na lang. Kaya nga, ang tanong, sasabihin na, namilyari! Oh. Anyari! Yun ang doon eh. Tatanong niya, anyari! Di ba, nakita pa, kumanta pa lang nung yan eh. Nandito pa lang nung yan, anyari! Nakita ko pa lang yan. Nag-drive pa yan eh. Nakita ko pa yung Di mo alam kung anong nangyari. Hindi maipaliwanag. Alam niyo, ang dahilan lang ng mga yan, ganun yan. Amen? So ano kailangan yan? As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Look at this. Psalm 25, verse number 9. Sabi diyan, the meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way. Tandaan ho ninyo. Ha? Pag ikaw dumating doon sa punto na yan, hindi ka makikinig. Sarili mo lang ang pinapakinggan mo. Are you listening? So ano mangyayari po sa'yo? Sa tingin mo, lalakas ka? Hindi. Sarili mo pinakinggan mo eh. Listen always, pakinggan mo lagi ito. Iyong sarili mo, lagi i-discourage ka niyan. Yung sarili mo, aalisin ka doon sa kung ano yung dapat mong gagawin. Pag pinakinggan mo yan. Ha? Ang sarili mo, papanghihinain ka niyan. Amen? So anong kinakailangan yan? Huwag mong pakinggan ang sarili mo. Pakinggan mo salita ng Diyos. Makinig ka doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Paano kasi pag pinapakinggan ko ngayon, nasasaktan ako eh. Siguro, pinatatamaan ako ni pastor. Hindi. Tandaan mo, hindi si pastor ang nagpapatama sa'yo. Kung nasasaktan ka, kung tinatamaan ka ng salita ng Diyos, Diyos ang siyang kumakausap sa'yo. At tandaan natin, hindi lang ikaw ang kinakausap ng Diyos. Lahat tayo. Amen? Lahat tayo. At tandaan ho natin, mga kapatid, huwag tayong masyadong entitled doon sa sarili natin. Masyado kasi tayong nanonood, nakikinig nung lahat. Pero hindi natin pinapakinggan yung fact sa buhay natin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Meron akong narinig doon sa balita, sabi niya, while I am watching yung first post, and it talks about the people in Israel or anything. Kasi maraming mga kabataan, iba yung mga pinapakinggan nila. And some of the American people, yung mga young people ngayon, iba isip nila. Marurunong eh. Maraming mga napapanood eh. Maraming mga nababasa. Maraming mga sinasabi sa kanila na hindi naman nila bine-verify yung mga yan. Naunaan ho ba ninyo? Kaya di ba sabi ko, mag-ingat tayo. Ang dami mong napapanood ngayon eh. Ang dami mong nababasa ngayon. Pero hindi mo naman lang kung talagang totoo yan. O baka teorya lang yan. Are you listening? Oh. Kaya alam mo, ang sabi nila, itong mga ito tinuturuan sila,
in order for them to hate the Jews. Mga Amerikano yan, ha? Mga doon sa ano. Oh. Para kamuhian. Kasi yun ang sinasabi, yun ang ini-inject doon sa kanila. Alam mo, sabi ng isang news anchor doon, sabi niya, people are entitled to their own opinion, but not entitled to their own facts. Kaya ang magiging kahinat na nun, ano yun? Opinionated. Amen? Kaya hindi nyo ba napapansin? Ang daming mga marurunong ngayon. Lahat na lang nagtuturo doon sa, di ba? Pero, hindi naman sila sigurado kung ano yung tinuturo nila. Ano ho ba ninyo? Minsan marami din mga Kristiyano na ganyan. Very opinionated yung mga Kristiyano. Na instead na dapat nakikinig ng salita ng Diyos, kung sino-sino ang pinapakinggan. Amen? Ang galing magsalita dun sa pero hindi mo na makikita sa simbahan yan. Napaka-spiritual kung halimbawang mag-post yan, pero hindi mo na makikita nagiging active o kaya naman naglilingkod sa Panginoon. Are you listening? Amen? Para meron lang mag-like. Like. Oh. Pero ang dami ngang nagla-like sa'yo. Pero ang tanong, ano ba naman ito sa'yo? Makikita ba ito sa ating buhay? Amen? Hindi ka nga makita sa simbahan Oh. Ibig sabihin yan, sometimes ganon din. Hindi lang yung nagagaya sa mundo, nagagaya sa sanglibutan. Well, mga kapatid, ang karunungan, bago doon sa lahat ng mga yan, ang salita ng Diyos. Maging aware ka doon sa katotohanan nito. Ha? Huwag tayong maging entitled sa ating sarili lang. Kung hindi, kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, dapat doon tayo. Huwag tayong masyadong opinionated dahil marami kang nabasa, marami kang narinig. Pero ang tanong, napatunayan mo na ba sa buhay mo yan? Ginawa mo na ba yan? In-apply mo na ba yan? Nangyari na ba yan sa buhay mo? Baka naman teorya lang sa utak mo. Ibig sabihin, marunong ka lang. Marunong ka saan? Sabi nga ni Pastor Mercado noon, biyasa kapin na king nukorin. Oh, kayo na magdugtong. Are you still with me? 1 Thessalonians chapter 2, verse number 13. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. O, kaya nga mga kapatid, huwag natin kalilimutan, nakita mo nung tinanggap mo ang salita ng Diyos kung anong ginawa nito sa iyong buhay, naging malakas ka, nagbunsod para sa iyo, na maging mainit ka sa pananampalataya para maglingkod ka, para isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Dahil saan? Dahil sa salita ng Diyos. Amen? Totoo yan. Kaya huwag mo sabihin, nag-aaral ka doon sa eskwelahan. Totoo yan. Maganda na ikaw yung nag-aaral. But, huwag mong kalilimutan, yung number one priority mo sa buhay mo, ang Diyos, ang spiritual na buhay mo. Dahil kapag yan ang nakaligtaan mo, matapos ka man, maging professional ka. Okay? And all of those things will come to nothing without God in your life. Di ba na ang sabi natin? Ano sabi natin? Na tayo ay katiwala ng Diyos? Ano ba na meron tayo pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Yung knowledge mo, yung talent mo, yung ability mo, they were all entrusted to you by the Lord. So ano kinakailangan yan? Kung pinagkatiwala yan, mapagkatiwalaan tayo ng Diyos, gamitin natin para sa Kanya. Ha? Gamitin natin sa Kanya. At upang isang araw makapagbigay kaluguran sa Kanya. And that is the main purpose of God. Bakit binigyan niya tayo ng ganoon? Amen ba? Kaya nga po mga kapatid, huwag nating kalilimutan.
Ha? We need to, ano sabi doon? Yung number 2 natin, we need to receive the Word of God. And the next one is we need to obey the Word of God. Amen. Not only that we receive the Word of God, but we need to obey the Word of God. As sabi sa verse 22, but be ye doers of the Word, and not hearers only, deceiving your own selves. Huwag natin kalilimutan, hindi lamang tayo dapat tagapakinig, dapat tayo ay tagagawa ng salita ng Diyos. Amen? Dapat tayo ay tagagawa ng salita ng Diyos. At yung pang-apat, ano sabi niya? That we need to, we grow and bear fruit through implanted word. Tandaan ho natin, pag tayo ay nagbasa ng salita ng Diyos, nakinig tayo ng salita ng Diyos, ginawa natin ng salita ng Diyos, ang magiging resulta nito ay paglago sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Amen. Merong bunga yan, merong resulta yan. Kaya nga kapag binabasa mong salita ng Diyos, do not underestimate. Kapag nakikinig ka ng salita, huwag mong i-underestimate yan. Ha? Huwag yung by feeling. No. Basta pakinggan mo yan. Kung halimbawa nasasaktan ka dyan, hindi lamang yung nagugustuhan mo. Kung hindi, kahit yung ayaw mo. Alam mo, napakalaking tulong at napakalaking bagay yan sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Amen? Bakit? Kasi hindi lang naman yung gusto natin eh. Kung hindi, kahit yung hindi natin gusto. Bakit? Salita ng Diyos yan eh. Kaya nga sabi ng talata, binasa natin, that the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Ibig sabihin yan, kahit saan ka man pumunta yan, pag ang salita ng Diyos, napakinggan mo yan, bata man, o may edad, o matanda man, nagsalita, pinangaral ang salita ng Diyos, sigurado yan, mabibless ka. At kailangan dapat mabless ka. Amen. Pag nakinig ka ng salita ng Diyos, kailangan dapat mabless ka. Dahil kapag hindi ka nabibless sa salita ng Diyos, ang ibig sabihin yan, masyado nang nagiging matigas ang iyong puso at hindi na tumatalab ang salita ng Diyos sa buhay mo. Isang araw, ano nang magiging bunga niyan? Isang araw, ano nang magiging resulta niyan? Now, tingnan natin the implanted word grows and bears fruit sa buhay natin. So we grow and bear fruit through the implanted Word of God. Let us make a comparison between the works or the results of the flesh and the result of the Spirit. Tingnan nyo, Galatians chapter 5, verse number 19. Galatians chapter 5, verse number 19. Anong sabi dito sa verse number 19? Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies. Hindi ho heresy yan, Verse 21, envyings, murders, drunkenness, rebelling, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such thing shall not inherit the kingdom of God. Tandaan po natin, that is the works of the flesh. Amen? Ganito tayo nung tayo hindi pa mananampalataya. At ngayong tayo ay mananampalataya na, nandyan pa rin yan. Bakit? Nasa flesh pa tayo Amen? Kaya nga tayong lahat ng mga nandirito. Anong tawag sa atin? We are all sinners saved by grace. Amen?
Oh, tayo'y makasalanan na naligtas ayon sa biyaya ng Diyos. Tanungin ko kayo, kayo ba di na kayo nagagalit? Kanina pa lang nagalit ka eh. Oh. Ikaw ba pag nagagalit ka, nagmumura ka? Ha? Minsan. Kahit ba minsan hindi na? Praise the Lord. Iba hindi man nagagalit, nagmumura eh. Amen? Yung mga unbeliever, ganyan eh. Oh, yung mga hindi mo mananampalataya, ganyan. Wala namang kaaway, pero nagmumura yan. Mura ng mura. Hindi mo ba nakikita na isang araw, ganun ka, pero nung makilala mo ang Panginoon sa buhay mo, at narinig mo ang salita ng Diyos, nagkaroon ka ng paglago. Ngayon, pag nagagalit ka, hindi ka na nagmumura. Ngayon, pag nagagalit ka, pakonti-konti na lang yung mura mo. Amen? At least may pagbabago. Oh. Yun eh. Bakit nawala yan? Because of the Word of God. Dahil sa kakapakinig mo ng salita ng Diyos. Amen? Hindi lang ho yan, hindi lang doon sa salita, kundi sa buhay mismo natin. In everything we do, in everything na kung saan ito ay ating piniperform sa ating buhay, sinabi ng banal na kasulatan, these are the works of the flesh. Di ba? Minsan, nadodoon yung envyings. O, hindi ka na nga pumapatay, mainggiting ka naman. O, minsan sa inggit mo, nagagawa mong manira ka ng nakakapagsalita ka ng bagay na kung saan, huwag mong sasabihin doon sa sa atin lang, sikreto natin yan. Eh, lahat ay nasabihan mo eh. Pagkatapos, sikreto pa yan. Pag sikreto, hindi sinasabi. Amen? Pag sinabi mo, hindi na secret yun. Tandaan mo, pag sikreto, kahit kanino, huwag mo sasabihin. Kahit sa asawa ko, huwag mo sabihin. Kahit doon huwag mo sabihin sa kanya. Kanino mo dapat sabihin? Sa Diyos, doon mo sabihin. Dahil kahit asawa mo, dahil kahit anak mo, yung sikretong yan, sasabihin ko sa iyo, pag kumati dila niyan, ikakalat yan. Amen? Mas lalo na kung nakakasira, Lord, doon mo na lang. These are the works of the flesh. Amen? Ibig sabihin yan, personally, ganun tayo. Amen ba? Nandoon yung galit, nandoon yung puot. Tandaan ho natin, mga kapatid, kahit mananampalataya ka, kahit Kristiyano ka, kapag ikaw nanghina ka, kulang ng salita ng Diyos, yung dila na yan, maninira yan. Yung dila yan, magsasalita ng hindi maganda yan. Yung dila na yan, sigurado, pati sarili mo, masisira ka dyan. Tama? Amen. But, look at this. Ano sabi doon sa Galatians chapter 5, verse number 22? Kaya kung titignan ho nyo, that when the implanted word grows, it bears fruit. Kaya nga, eto yan. Ang salita ng Diyos, pag ito ay naitanim sa atin, binasa mo yan, ano ang bunga? But the fruit of the Spirit is what? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Kaya nga, hindi ka ba nagpapasalamat? Yung lahat ng mga yan, hindi natin magagawa yung lahat ng mga yan eh. It's only through the fruit of the Spirit in our lives. Amen? Bunga ng Espiritu yan.
Sasabihin ko sa inyo, ang tao, naturally, makasarili yan. Ang mahal lang niyan, sarili niya. Kaya nga din nyo makikita, nung hindi ka pa Kristiyano, nasabi mo, ako, basta ako. Tingnan mo, pag Kristiyano ka, pag lumalabas sa bibig mo yung ako yung nagano, ako pa. Ako lang naman talaga eh. Tandaan mo, pag si ako ang siyang lumalabas sa bibig mo, ibig sabihin, ikaw na yan. Sarili mo yan. Yung flesh yan. Amen? But when it comes, yung fruit ng Spirit, ano yun? Yung love. Diba? Lord, hindi ho ako, ikaw. Amen. Tama? Not me, but you, Lord. And everything that you will do, ano sasabihin mo yan? Ako yun eh. Magaling yata ako. Ako pa nagbigay, ako pa tumulong yan. No. Ano sasabihin mo? To God be the glory. Sa Diyos ang kapurihan. Amen? And the joy that is in you, that is the true joy. Alam mo ninyo mga kapatid, ito yung bunga ng Espiritu sa atin. Kaya makikita natin, madidistinguish natin yan. Kaya nga, kapag sa buhay natin, dumarating at nararamdaman mo na at nagiging ganito ka na, ang ibig sabihin yan, anong kailangan? Ang kailangan mo, salita ng Diyos. Makinig ka, basahin mo salita ng Diyos. Nakakalungkot ngayon, mga kapatid. We're so much busy of many things in our lives. Hindi natin nabibigyan ng pansin at panahon. Personal sa sarili natin ang salita ng Diyos. Amen? Basahin mo yan. Hindi ko naman naintindihan lahat. Bakit? Kailangan mong maintindihan lahat para sa'yo? Hindi. You just read. Kung ano naintindihan mo, magiging blessing sa'yo yan. And someday, what you have read, maunawaan mo, maintindihan mo yan. Bakit? Kasi, ang magpapaliwanag niya sa iyo yung Espiritu ng Diyos eh. Yung hindi mananampalataya, wala sa kanya yan. Bakit? Sabi ng Bible, but the natural man receiveth not the things of God, for they are foolishness unto them. Hindi sa mananampalataya. Ang mananampalataya, naunawaan niya, naintindihan niya. Kaya niya naunawaan, naintindihan niya dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa kanya. Amen? Amen. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa kanya. At ang bunga sa kanya, sa lahat ng yan, tingnan mo, nandoon yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan sa kanyang buhay. Kahit pagod yan, masaya yan. Amen? Kahit pagod yan, nagpapatuloy yan. Hindi yung pagkapagod. Pagod ako. Ano yan? Kaya nga mawawala ka na, manghihina ka na eh. Kaya nga yung bunga ng Espiritu sa kanya, kahit ano pa man, nandoon yung kagalakan, nandoon yung pag-ibig, nandoon yung kapayapaan, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Amen? Patuloy lang yan. Hindi siya umihinto. Nananatili yan. Ginagawa niya yung kanyang kinakailangang dapat gawin. Bakit? Kasi yung bunga ng Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Are you still listening? Those are the result of the Spirit. Kaya nga po, mga kapatid, mga minamahal sa bawat sa atin, look at this. We have been through doon sa lahat ng mga ginawa natin. At ito'y nagkaroon ng tagumpay. Pero wag naman sanang pabayaan natin ang ating sarili. Na pagkatapos ng lahat ng laban na yan, lahat ng tagumpay na yan, mawalan ka ng lakas at manghina ka. At manlamig ka pa sa Panginoon. Wag, bantayan natin yung ating spirito. Amen? Panatiliin mong malakas. Panatiliin mo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Panatiliin mo sa pamamagitan ng pagsunod ng salita ng Diyos. Panatiliin mo na yan ay mainit sa iyong sarili, sa iyong buhay, sapagkat merong bunga yan. At ang bunga niyan ay ang bunga ng Espiritu sa ating buhay.
Tayo lahat ay tumayo.